Habang binabaybay ko ang ilog, dumaan ako sa isang tulay na makitid lamang, na sa tantiya ko'y ito'y 3 metro lamang. Merong mga kabahayan, sapagkat noon ay dikit-dikit lamang. Pero meron din mga parte na magkakalayo at madadaanan mo ang mga kakahuyan. Dumaan ako sa isang kawayanan. Hindi ako natatakot. Pagkos masaya akong naglalakad pauwi. May mga parteng madilim dahil natatakpan ang mga ilaw ng sari-saring mga puno. Nang dumaan ako sa isang kawayanan at nalagpasan ko ito, bigla akong nagulat nang namamatay sinti ang malaking ilaw sa poste. Labis ko yung ipinagtaka. Bakit sumakto pa sa aking pagdaan? Hindi ako natatakot. Subalit, nang makita kong patay-sinti ang ilaw, bigla akong kinabahan. Patuloy lang akong naglakakad at nakarating ako sa aming lupa, sa aming lupain. Yung lupain namin, yun naman ay maliit lang dahil ang tanim nito ay mga saging, pinya, makupa, niyog, guyabano, at mga gulay. At ang lahat ng tanim na yun ay pawang pansarili lamang. Nang nasa gitna na ako ng sagingan, bigla akong nahintakutan dahil biglang nagsipag taasan ng balahibo ko sa aking batok. At noon, biglang sumagi sa aking isipan ang bilin ng aking lolo, na kung sakali man na ako'y makatagpo o makasalubong o makaramdam man lang ng kakaiba at may kasamang parang hindi tao, ito'y aking haharapin at huwag tatalikuran. Pagkos ito'y aking babatiin na tumitingin sa kanyang mga mata. At dahil iyon ay sumagi sa aking isip at naramdaman ko ngang may kasama akong iba, bigla kong humarap sa aking likuran. At kahit ako'y takot sa aking kalooban,
Ito'y aking nilabanan at pilit ko na pinapatapang ang aking sarili. At mabilis akong nag-wake sa isang babaeng payat na payat. At nakayuko lamang na nakatayo sa aking harapan. Magugulat ka sa kanyang hitsura. Hindi ko man makita ang kanyang mukha. Hindi ko man makita ang kanyang mga mata. Pero natitiyak ko na yon ay may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga buhok na nagsipagtayuan ay pawang mga alambring tingnan. Nakakatakot. Ngunit pilit ko yung nilalabanan. Pilit kong pinapatapang ang aking sarili. Sabay sabing, "Oh, ay, saan po kayo pupunta? Nakakagulat naman po kayo." Bungad ko sa kanya. Ako'y nabigla sa kanyang ikinilos. At sa isang pikit mata ko lamang, ang kanyang mga buhok ay bumalik sa normal. Sa isang kisap mata ko lang, nakita kong naging normal ang kanyang mga buhok. Para siyang malapusa na walang kaingay-ingay na nilagpasan ako at hindi pinansin. Patuloy siyang naglakad pauna sa akin. At ako'y natulalang napatingin sa kanya na nagtataka. At pilit na pinabaliwala ang takot na aking nararamdaman. Hindi ko tinanggal ang aking mga paningin sa kanya. Tinitingnan ko siya habang papalayo sa akin. At sumusunod ako sa kanya. Iba ang daan na kanyang tinatahak. Iba din ang daan na aking tatahakin. Ngunit sa kanyang pagliko ay bigla siyang naglaho. Bigla kong binuhusan ng malamig na tubig. At ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan ay nagsipagtayuan na. Bigla akong nahintakutan sa aking nakita. At ang matandang babae ay naglaho na. Mabilis akong kumaripas ng takbo. At nang marating ko ang bahay ng aking lola, kumatok ako sa pinto na nakatalikod. Nakaharap ako sa madilim na gabi, sa madilim na kapaligiran. At ramdam ko na tila nandyan lang siya sa aking harapan. At ako'y pinapanood lamang. Katok ako ng katok sa pintuan. Subalit, lumipat na ang mahigit kalahating oras
ay wala man lang nagbukas sa akin. Iba't ibang tunog ang aking naririnig na pawang bumubulong lamang at pawang mahihina ang tunog. Animoy mga ibon at hindi mo maintindihan kung talagang ibon nga ba ang iyong naririnig. At nararamdaman ko na nandyan lamang siya sa paligid. Walang tigil ako sa pagkatok. Sumakit na ang aking mga kamay. Ngunit katok pa rin ako ng katok sa pintuan. Di nagtagal ay nagbukas ang pinto. At gulat na gulat ang aking lola nang makita niya akong nahihintakutan na nakatayo sa may pintuan. Kitang-kita niya ang takot sa aking mukha. May bitbit siyang arinola at yung tipong magtatapon pala siya ng laman nito. Oh, kanina ka pa ba nandyan? Opo, Lola. Kanina pa po ako'y kumakato. Pero wala pong nagbubukas sa akin. Meron pong momong sumusunod sa akin. Ay naku. Inaaswang ka. Kaya siguro hindi ka namin narinig sa loob. Siguro nga't inaaswang ka. Nandiyan na po siya, Lola, sa paligid. Kubuti at ako'y magtatapon ng aking arinola. Tatapon ko na itong laman nito. Kanina ka pa pala nandyan. Siya, pumasok ka na. At uuwi na rin yon, kung sino man yon. At dito na nagtapos ang aking kwento. Mabuti na lamang at ang lola ko ay magtatapon ng laman ng kanyang arinola. Kung hindi, baka tuluyan na akong inaswang.